Papa Dudut. Love is an expression of need. Ibig sabihin, hindi lang pag-ibig ang kailangan natin. Meron din tayong pangangailangang moral, emosyonal at pinansyal na ibinibigay ng karelasyon natin sa abot ng kanilang makakaya. Mahalaga rin ang pagiging bukas ng komunikasyon natin sa isa't isa upang matalakay ang mga pangangailangan yon ng tama at walang nilalabag na kondisyon. Yan ang mga natutunan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyo, kaya sumulat ako. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking istorya, ipabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong solid kabarangay na nakatutok sa Barangay Love Stories. Ako po si Dencio, 34 years old at nagtatrabaho sa isang restaurant sa Caloocan bilang all-around waiter at kitchen staff. Pero kasabay ng pagtatrabaho ko sa gabi ay ang pag-aaral ko sa umaga. At umaasa ako na sa 2026 ay makakapagtapos na rin ako sa kurso kong Business Administration. Pangarap ko na talagang makapagkolehiyo. Kaso hindi naman pinala dahil mas inuna kong pagtapusin sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. 4 kami at ako ang panganay. Maaga kaming naulila sa mga magulang dahil magkasunod silang nagkasakit at namatay. Mahirap lamang kami at maliit pa ang mga kapatid ko noon. Yung isa ay teenager katulad ko. Nagkahiwalay kami dahil inampon kami ng mga kamag-anak namin. Pero kinailangan ko pa rin kumayo dahil mahirap lang din ang aming angkan. At hindi kami kayang pag-aralin lahat. Kaya nga proud ako na sa wakas ay nagbunga na rin ang pagsisikap ko sa pagtatrabaho dahil lahat ng mga kapatid ko ay college graduate na. Papa Dudut. Congratulations, mahal! Ha? Sabi ko, congratulations! Congratulations saan? Kasi graduate na si Bunso. Okay, pero di ba dapat siyang kino-congrats mo, hindi ako? Nandun na tayo pero dapat ka rin i-congrats. Kasi ikaw ang nagpaaral at nagpatapos sa kanya. Katulad ng ginawa mo sa iba niyo pang kapatid. Kung hindi dahil sa pagsisikap mo, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Ganun ba yon? Oo naman. Pero pakiramdam ko, responsibilidad ko naman talaga yon bilang kuya nila. Kaya nga congrats kasi parang ikaw na rin yung graduate. Salamat, mahal. Kapag pinupuri mo ako ng ganyan, nararamdaman ko na kahit paano may narating na rin ako. Ha? Kasi ngayon ang lahat ng mga kapatid ko profesional na. Bigla akong napaisip sa tungkol sa sitwasyon ng buhay ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Huwag mo sanang mamasamain. Pero masaya naman ako sa achievement ng mga kapatid ko. Naiinggit lang siguro ko kasi lahat sila college graduate na samantalang ako. Eto, hamak na waiter lang at tagahugas ng pinggan at mga pinaglutuan sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Teka lang, parang hindi ko naman yata gusto na hinahamak mo ang pagiging waiter mo, mahal. Baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa trabaho mong yan, hindi ka makakapagpag-graduate ng mga kapatid. Kaya nga kapag pinapaalala mo sa akin yan, nakakalimutan ko yung katotohanan na ako na lang yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pwede ka naman mag-aral kung gusto mo. Madali na lang yun since wala ka nang pinapaaral sa mga kapatid mo. Pero 32 years old na ako. Eh ano naman? Matanda na ako para mag-aral. Ang babata ng mga kaklase ko, syempre mahihiya na ako nun. Hindi naman nakakahiya yun. Meron ngang iba mas matanda pa sa'yo pero nag-aaral pa rin. Merong lolo, lola, tatay, tsaka nanay. Ikaw 32 ka pa lang naman. Tsaka paalala ko lang sa'yo ha, na walang pinipiling edad ang edukasyon. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kasi baka di na ako makasabay sa klase. Kasi nga ang tagal ko nang tumigil eh. Ang alam ko na lang ngayon, mag-serve sa mga customer at maghugas ng pinggan sa kusina. Lahat naman pwedeng pag-aralan. Lahat pwedeng matutunan. Kaya ka nga nag-aaral kasi tuturuan ka naman nila. Pero syempre, kailangan sipagan mo rin yung pagsi-self-study. Kaya mo yan. May tiwala ako sa kakayahan mo.
Buti ka pa may tiwala, pero ako, ewan ko, ang hina ng loob ko. Hindi naman mahina ang loob mo eh. Mahiyain ka lang. Pero nagagamot naman yan. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Nandito lang naman ako para sumuporta sa'yo sakaling gusto mo mag-aral ng college. Talaga? Talagang talaga. Pero 4 na taon yun kung sakali. Hindi ka ba maiinip na hintayin ako makagraduate? Hindi naman. Pero ano bang ibig mong sabihin? Naisip ko lang kasi na baka gusto mo na magkaroon tayo ng pamilya, mahal. Ayoko naman magdesisyon lang para sa sarili ko. Kailangan kong i-consider yung nararamdaman mo. Thank you sa pag-consider sa akin. Pero walang kasi yung 4 na taong yun kumpara naman sa ikatutupad ng pangarap mo. Masaya ako na suportahan ka, na i-cheer ka pag kailangan mo ko. Tungkol naman sa pagpapamilya, bata pa naman ng 30 tsaka 32. Hindi naman ako nagmamadali na magka-baby tayo. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo na yung pag-aaral mo. Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Papadudo tulad ng sinabi ko ay proud ako na napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. At masaya ako sa mga achievement nila sa buhay. Pero yun din yung pagkakataon na napatanong ako sa sarili ko na paano naman ako. Doon ko naalala na minsan ay nangarap din pala ako makatungtong sa kolehiyo. Pero kinalimutan ko na lamang ang pangarap na yon dahil nagkaedad na ako at nag-focus sa pagtatrabaho. Hindi ko na rin alam kung paano magsisimula. Baka hindi ko kayaning pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Hindi rin naman kasi gaanong kalaki ang kinikita ko at wala akong ipon dahil sa ilang taong pagpapaaral sa mga kapatid ko. Mabuti na lang at nandyan si Annalyn na handang makinig sa akin kapag naguguluhan ako sa buhay o pinagdududahan ko ang sarili ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ko bilang panganay sa aming magkakapatid. Pero nahihiya pa rin ako kasi high school graduate lamang ako. Siguro nga ay naging insecurity ko na yon. Nanadala ko na rin sa relasyon namin ni Annalyn. Madalas akong sumasama sa mga labas niya para ipakilala sa mga kaibigan niya. Dahil naranasan ko nang matanong tungkol sa tinapos ko. Hindi naman sa kinakahiya ko ang pagiging high school graduate ko, pero pag sinasabi ko yon sa kanila ay natatahimik na lamang sila. Tapos mag-uusap sila ng topic na hindi naman ako makakarelate. Si Annalyn ang first girlfriend ko at minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Samantalang marami naman siyang manliligaw na may mas mataas na edukasyong tinapos. Pero laging sinasabi sa akin ni Annalyn yung mga magaganda at kahangahangang bagay na nakita niya sa akin na wala sa iba. Kaya nga kahit paano'y napapanatag ako. Isang araw, sinama ako ni Annalyn sa bahay nila. Pero hindi niya sinabi sa akin na may party pala doon dahil birthday ng tiyahin niya na nagbakasyon galing sa Amerika. Sorry na mahal. Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Nagulat lang ako kasi di ko akalain may party pala rito sa inyo. Sana sinabi mo man lang para nakabili ako ng formal na damit. Mamaya ano pang sabihin ng parents mo sa akin? Wala silang sasabihin sa'yo. At saka maayos naman yung damit mo, hindi mo kailangan ng formal. Gusto ko lang maging presentable sa harap ng pamilya mo. Lalo na nandito pala yung auntie mo. Mabait naman si Auntie Betty, hindi ka nun i-judge. Tsaka wala kang ang dapat ipag-alala sa itsura mo. Ang gwapo mo kaya dyan sa suot mong polo shirt. Siyempre, regalo mo kaya sa akin to. Yan, kinilig tuloy ako. Pero kabado pa rin ako. Kumalma ka nga. Saan ka ba kinakabahan? Hindi saan, kundi kanino. Kanino? Sa Auntie Betty ko? Oo, Ako bang pinag-uusapan niyo? Auntie Betty! Payakap naman ako!
Grabe, ang tagal din ng huli kitang nakita. Hindi ka pa ba nag-aasawa? Hindi pa po, Auntie. Pero may boyfriend ka. Oo naman po. Ay, kasama ko po ang boyfriend ko. Si Densho po. Hello po ma'am. Ma'am. Nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Auntie Betty na lang. Nice to meet you, Denso. Nice to meet you rin po ma'am. Ay, Auntie Betty po pala. Ano ba naman tong boyfriend mo, Annalyn? Kabado masyado. Nanginginig pa yung kamay, oh. Hindi naman ako nangangagat. Siyempre, ngayon lang din niya kasi kayo nakilala kaya kinakabahan po siya. Pero sinabi ko naman po kay Densho na mabait kayo. Ay, marami rin nakapagsabi sa akin yan. Kasi nga totoo naman po. Mabait kayong auntie kaya mahal na mahal namin kayo. Mahal ko rin kayo, lalo ka na. Alam mo ba na si Annalyn ang pinakapaborito ko sa mga pamangkin ko? Talaga po? Oo, kasi masunurin tong batang to at lagi akong kinukumusta kahit na nasa Amerika na ako. Nga lang, may tampo ko kasi hindi man lang niya sinabi sa akin na nagka-boyfriend na pala siya. Auntie naman, plano ko po kasi kayong sorpresahin. Sa bagay, nasorpresa mo nga ako. Matanong lang kita, Denso, ano bang tinapos mo? Ano po? Kung ano yung natapos mo, anong trabaho mo sa ngayon tsaka pinagkakaabalahan sa buhay. Siyempre, gusto kitang kilalanin ng husto kasi boyfriend ka ng paborito kong pamangkin. Si auntie talaga? Mamaya may makarinig sa'yo kakasabi mo na ako yung paborito mo. Ano naman kung may makarinig? Totoo naman. Ano po kasi, yung totoo, high school graduate lang po ako. High school graduate? Ibig sabihin, hindi ka man lang nakatungtong sa kolehiyo? Hindi po. Kasi pinagtapos ni Densho sa college yung mga kapatid niya, auntie. Ay, talaga? Opo! Maaga kasi silang naulila kaya siya na lang yung nagtaguyod sa mga kapatid niya. Inuna niya yung pag-aaral nila. Nagbunga naman po yun kasi lahat sila profesional na ngayon. Nakakabilib nga, pero anong plano mo sa buhay, Densho? Kung lahat sila profesional na, ibig sabihin, napag-iwanan ka na nila. Hindi naman po siguro ganon, auntie. May trabaho naman po si Densho at kumikita siya ng sarili niyang pera. Ano bang trabaho mo? Waiter po at all-around kitchen staff. Nako, ang baba ng sweldo niyan. Alam mo, may aasenso ka pa sa buhay kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag mong pangarapin na hanggang tumanda ka waiter ka lang at tagahugas ng pinggan sa kusina. Tulungan mong sarili mo na umasenso. Papadudot mabait si Auntie Betty pero may pagkaprangkang manalita. At ramdam ko yon habang sinasabi niya sa akin na tulungan ko raw ang sarili ko na umasenso. Hindi naman ako na-offend dahil mabuti naman ang hangarin niya. Gusto lamang niya akong mapabuti para sa sarili ko at sa amin ni Annalyn. Hindi rin naman nagtagal yung pagkausap niya sa akin dahil tinawag na siya ng iba nilang kamag-anak. Pero pag may pagkakataon ay bumabalik siya sa pwesto namin ng girlfriend ko para makipagkwentuhan. Aaminin kong namangha ako, papadudot, at humanga talaga ako sa tiyahin ng girlfriend ko pagkakita ko pa lamang sa kanya. Sa edad niya kasing 45 ay napakaganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Halatang alagang-alaga rin ang kutis niya at puro masusustansyang pagkain lamang ang kinakain niya. Noong una ay nailang pa akong kausapin si Auntie Betty dahil baka dumugo ang ilong ko sakaling mag-English siya. Pero natawa naman ako kasi matatas siyang magtagalog. Bukod doon ay magaling din siyang magdala ng usapan kaya hindi nagtagal ay naging komportable na ako sa kanya. Masaya naman yung party kahit na ilang beses akong nahiya. Doon ko biglang naisip na kung may tinapos lamang ako, mas confident akong humarap sa mga kamag-anak at kaibigan ni Annalyn. Hindi yung mananahimik lamang ako sa isang sulok at naghihintay na sana ay mag-uwian na at matapos na ang party ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng mga sumunod na araw ay napadalas ang pagpunta ko kina Annalyn dahil lagi akong ini-invite doon ng Auntie Betty niya para mag-lunch or mag-dinner.
Na-appreciate ko naman kasi ramdam ko na kasama ako sa pamilya nila. Isang buwan lang din kasi itong magbabakasyon sa Pilipinas kaya siguro isinusulit na nito ang bawat sandali. Pag nandun ako sa bahay nila ay lagi nagluluto si Auntie Betty ng specialty niya na putahe. At talaga namang masarap magluto si Auntie Betty. Sa katunayan ay nakakadalawa o 3 plato pa ako sa mga luto niya. Bagay na kinatutuwaan niya sa akin. Maraming magagandang kwento sa akin si Annalyn tungkol sa tiyahin niya. Wala itong anak pero nagkaasawa naman. Maaga nga lang itong nabiyuda matapos mamatay sa sakit ng asawa nitong Pinoy. Mahal na mahal daw ni Auntie Betty yung namayapan niyang asawa at yon ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ito. Hindi kasi makausad si Auntie Betty dito sa Pilipinas. Dahil lagi nitong naaalala ang mister niya kaya nag-decide itong mag-abroad. Sa ilang taon niya sa Amerika ay nakaipon siya ng pera para makapagpatayo ng business doon. Mabait talaga si Auntie Betty, siya ang paboritong tiyahin ng karamihan sa mga pamangkin niya, Papa Dudut. Denso, halika nga rito mag-usap tayo sandali. Sige po. Busy pa naman si Annalyn sa kusina, kaya samahan mo muna ako rito sa sala. Magkukwentuhan muna tayo, ha? Okay po. Sige po, Auntie. Kumusta? Nasarapan ka ba sa mga luto ko? Opo, nagustuhan ko lahat. Mabuti naman. Alam mo, yan din ang putahe na paborito ng namayapa kong asawa eh. Sa katunayan, naalala ko siya sa'yo. Talaga po? Oo, kahawig mo siya. Para kayong pinagbiyak na bunga kaya nagulat talaga ako nung unang beses na nakita kita. Mas lalo akong nagulat nung pinakilala ka ni Annalyn bilang boyfriend niya. Pero, pwede ba akong mag-request sa'yo? Sige, ano po yun? Huwag mo na akong masyadong ipo. Pakiramdam ko matanda na ako eh. Wala pa nga akong 50. Hindi naman po kayo mukhang matanda. Pero sige, hindi ko na kayo ipopo kung ayaw nyo. Salamat. Gusto ko lang maging komportable tayo sa isa't isa. Lalo naaalala ko, tinawag mo pa akong ma'am nung pinakilala ako sa'yo ni Annalyn. Hindi ko lang kasi alam kung paano kayo i-address. Kaya naisip ko tawagin na lang kayong ma'am para paggalang na rin. Wala namang kaso yon, pero boyfriend ka ng pamangkin ko. Ibig sabihin, kapag kinasal kayo, magiging tiyahin mo na rin ako. Speaking of kasal, matanong ko lang, may plano ka bang pakasalan si Annalyn? Meron pero hindi pa namin pinag-uusapan. Hindi naman kami nagmamadali eh. Ganun ba? Mabuti kasi may gusto sana akong ialok sa'yo. Ano yun? Plano sana kitang pag-aralin eh. Nabanggit kasi ni Annalyn na pangarap mong makapagtapos ng college pero nagdadalawang isip ka raw. Naisip ko, baka wala kang pantusto sa pag-aaral mo kaya ako na lang gagastos nun para sa'yo. Pero Auntie Betty, nakakahiya pa rin. Hoy, wala yun. Marami sa mga pamangkin ko ay pinag-aral ko rin. Kaya bakit ka mahihiya sa akin? Kasi hindi nyo naman ako kaano-ano. Ayos lang yun. Tsaka pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral, kaya nga tutulungan kita. Pero may request lang sana ako sa'yo, Denso. Ano yun? Atin-atin lang sana tong pagpapaaral ko sa'yo ha. Kasi baka masilip ako ng iba kong kamag-anak. Pera ko naman ang ginagastos ko pero ayoko sa lahat pinag-uusapan ako. Hindi nyo naman kasi ako kailangan pag-aralin. Ayos lang naman ako. Ayos lang sa'yo na hanggang diyan ka na lang. Akala ko pa naman mataas ang pangarap mo sa buhay kasi ganun ang pagkakakwento sa akin ni Annalyn tungkol sa'yo eh. Kaya nga nagustuhan na kita para sa kanya kahit na hindi magandang trabaho mo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan tungkol sa trabaho ko. Marangal naman yun. Hindi ako nagnanakaw o nangaagrabyado ng iba. Nando na tayo sa marangal. Pero hanggang saan ka dadali ng pagiging waiter mo? Pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Sigurado ko na maliit lang naman kinikita mo dyan. Paano mo pakakasalan si Annalyn? Paano pag nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya? Kaya nga kung ako sa'yo, susunggaban ko na yung pagkakataon na pwede kang makapag-aral at makapagtapos.
Tandaan mo, mas maraming magagandang oportunidad ang darating sa'yo pag may tinapos ka. Sa bagay, tama naman lahat ng mga sinabi nyo. Oo, kaya pag-isipan mo. Pero yun nga lang, may kondisyon. Atin-atin lang. Tapos, hindi mo rin pwedeng sabihin kay Annalyn. Papa Dudut, hindi ko akalain na kakausapin ako ni Auntie Betty para alukin ng pag-aaral. Na libre na siya ang may sagot. Wala rin naman akong nakikitang masama kung totoong concern lamang siya sa akin at sa magiging buhay namin ang pamangkin niya sa hinaharap kapag kinasal na kami. Tama nga naman siya na mas maraming magagandang opportunity ang pwedeng dumating sa akin sakaling may diploma ako't nakapagtapos ng pag-aaral. Ibig sabihin ay hindi na ako habang buhay na magiging waiter at tagalinis lamang sa kusina. Pero nalungkot ako. At napaisip noong sinabi niya sa akin na dapat sekreto lamang namin yon. Akala ko dahil ayaw lamang niyang malaman ng iba niyang kamag-anak pero pati pala sa girlfriend kong si Annalyn ay ayaw din niyang sabihin ko. Buti na lamang at pumayag siyang pag-isipan ko muna bago magdesisyon at nangako ako na ipapaalam ko ang sagot ko sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang lapad ng ngiti ni Auntie Betty at kitang-kita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Napapayag ako sa gusto niyang mangyari. Pero nagdaan ang 1 linggo. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon at napansin na yon ni Annalyn, Papa Dudut. Mahal, may sakit ka ba? Ha? Kako kung may sakit ka. Wala naman. Bakit mo natanong? Ilang araw ko na kasing napapansin na parang balisa ka. May nangyari ba? Sa family mo, sa work? Wala naman. Ayos lang family ko at work. Pero yung totoo, meron talagang bumabagabag sa akin eh. Ano yun? Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Plano ko naman talagang sabihin sa'yo pero stressed ka rin itong mga nakaraang araw sa trabaho mo. Ayoko naman makisabay. Sa bagay, pero okay na ako. Ready na ako makinig sa'yo, kaya sabihin mo na, mahal. Kinausap kasi ako ni Auntie Betty nung nakaraang nagpunta ako sa inyo. Talaga? Ano pinag-usapan nyo? Nung una, tinanong niya ako kung nasarapan daw ako sa luto niya. Sabi ko oo, kaya natuwa siya. Tapos nagkwento na siya tungkol sa namayapan niyang asawa na kahawig ko raw. Oo nga, no? Kung titignan kayong maigi, magkahawig nga kayo ni Uncle. Pero mas gwapo ka lang talaga. Siyempre, boyfriend kita eh. Mahal naman eh. Huwag mo na ako ikumpara dun sa patay. Joke lang. Pero yun lang ba yung pinag-usapan nyo? May sinabi rin pala siya sa akin. Ito talaga yung gumugulo sa isipan ko. Ano ba yun? Sinabi sa akin ng auntie mo na gusto niya akong pag-aralin. Talaga? Ang bait talaga ng auntie kong yun. Oo, pero nagtaka ako kasi di naman niya ako kaano-ano. Nabanggit niya na marami siyang pinag-aral sa mga pinsan mo kaya ayos lang daw na pag-aralin niya ako. Oo, kasi mabait yang si Auntie Betty. Generous din. Kaya lang nahihiya pa rin ako. Gusto niya raw akong pag-aralin para magkaroon tayo ng magandang future. Pag nakapagtapos daw kasi ako ng pag-aaral, mas maraming oportunidad ang pwedeng dumating sa akin. Hindi na ako habang buhay magiging waiter at tagahugas ng pinggan. Naiintindihan ko naman yon at aaminin kong gusto kong tanggapin yung alok niya pero Pero ano? gusto niya isikreto ko sa mga kamag-anak niya yung pagpapaaral niya sa akin. Pati sa'yo, mahal. Pati sa akin? Oo. Sinabi niya na ayaw daw niyang may masabi sa kanya yung iba niyong kamag-anak sakaling malaman nila na pinapaaral niya ako. Pero bakit pati sa'yo, di ba? Hindi mo ba siya natanong kung bakit? Hindi na. Kasi may tumawag sa cellphone niya at naging busy na siya dun. Parang bigla naman akong nalungkot. Kasi pati sa akin gusto niyang itago yung plano niyang pagpapaaral sa'yo. Oo. Pero na-realize ko na hindi ko pala kaya magtago ng sikreto sa'yo. Thank you, mahal. Kasi sinabi mo sa akin. Na-appreciate ko yun. Oo naman. Tsaka mahal kita. Ayoko magkaroon tayo ng misunderstanding dahil lang dito. Mahal din naman kita, kaya nga salamat ulit sa pagsasabi mo.
Pero ano nang desisyon mo? Sa totoo lang, wala pa akong desisyon eh. Sinabi ko lang sa auntie mo, bigyan ako ng panahon para makapag-isip. Sana wag ka mag-isip ng kung ano ha. Narealize ko kasi tama rin naman siya. Pag may tinapos ako at nagkaroon ako ng magandang trabaho, mabibigyan kita ng kasal na pinapangarap mo. At makakapag-ipon tayo para sa pamilyang bubuuin natin. Hindi ko naman kailangan ng magarbong kasal, mahal. Kahit sa West lang ayos na sa akin basta ikaw ang pakakasalan ko. Gusto ko pa rin maging memorable sa'yo yung kasal natin. Sa estado ko kasi ngayon, aminado ako na hindi ko pa yun maibibigay sa'yo. Pwede naman pero kailangan ko pang mag-ipon ng ilang taon. Sinabi ko naman sa'yo na hindi naman ako nagmamadali na magkaroon tayo ng pamilya. Kasi katatapos mo pa lang sa responsibilidad mo sa mga kapatid mo. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang makaluwag-luwag kaya willing to wait naman ako. Kaya nga pinupush kita mag-aral na ngayon. Ay, maganda sana ang offer ni Auntie kaso bakit kailangan kayo lang dalawa yung makakaalam? Papa Dudut, kinalungkot ko nang makita kong nalungkot si Annalyn matapos niyang malaman ang tungkol sa plano ng tiyahin niya na sikreto yung pagpapaaral nito sa akin kung sakali. Kasi kung may mabuting intensyon ng tita niya, kung gusto talaga nitong makatulong sa akin ay bakit kailangan pa nitong itago ang mabuting gawain nito. Doon ako kinutuban na baka may ibang binabalak si Auntie Betty. Pero ayoko namang tumalon sa konklusyon at mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat sa messenger mula kay Auntie Betty. Nagulat pa nga ako noon kasi hindi ko naman akalain na magpapadala siya sa akin ng mensahe. Ang laman noon ay ang pagtatanong niya sa akin kung payag na raw ba akong pag-aralin niya. Naglatag din siya ng kondisyon at inulit na naman sa akin na dapat ay sekreto lang naming dalawa ang plano niyang pagpapaaral sa akin. Nang mga panahong yon ay nakapagdesisyon na ako. At alam ko na kung ano ang isasagot ko sa kanya. Lalo pat, desperado na ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, desperado na akong tanggihan ang alok ni Auntie Betty na pag-aralin ako kahit na may mabuti siyang intensyon at hangarin para sa akin at sa amin ang pamangkin niya. Malakas ang kutob ko na meron siyang hidden agenda at ayoko nang sumugal dahil baka masira kami ni Annalyn. Ramdam ko na kursonada niya ako. Iba kasi siyang makatingin sa akin sa tuwing nandun ako sa bahay nila. Malagkit yon at may isang beses na napansin kong napakagat-labi pa siya. Nang dumako ang mga mata niya sa gitnang bahagi ko. Kaya nga nang sinabi ko kay Auntie Betty sa chat na tinatanggihan ko ang alok niya ay nagalit siya sa akin, pero kumalma rin naman siya. Sinabi ulit niya na baka natatakot lamang ako kaya nagdadalawang isip ako. Pag-isipan ko raw ulit at sabihin sa kanya ang sagot pag nagkita na kami ng personal. Sakto na in-invite na naman niya ako na mag-lunch sa bahay nila, Annalyn. Ayaw ko sana pumunta kasi ayaw ko siyang makita pero naisip ko na gamitin na lamang ang pagkakataon para sabihin sa kanya ng harap-harapan na hindi ko matatanggap ang alok niyang pagpapaaral sa akin. Kaya lang, may nangyaring hindi ko lubos na inaasahan. Salamat na lang po sa alok nyo pero hindi ko na po matatanggap yung pagpapaaral nyo sa akin. Di ba sinabi ko nang wag mo na akong ipo? Ay, tigas ng ulo mo. Tapos ngayon ikaw pa may ganang tumanggi sa alok ko? Pasensya na po pero narealize ko kasi na… Na ano? Ang sabihin mo maarte ka lang. Baka naman hindi talaga totoo yung sinabi sa akin ng pamangkin ko na gusto mong mag-aral. Kasi wala ka naman talagang pangarap para sa sarili mo. Kontento ka na lang dyan sa trabaho mong napakababa ng sweldo. Gusto ko pa rin pong mag-aral, pero gagawin ko yun nang hindi umaasa ng tulong mula sa inyo. Paano mo nga yun gagawin? Ang baba nga ng sahod mo. Baka lalo kang mamulubi. Baka nakakalimutan nyo, pinag-aral ko mga kapatid ko.
Pinagtapos ko silang lahat ng koleyo. Kinaya ko yun mag-isa. At nagawa ko yun sa pag-waiter lang at paghuhugas ng pinggan at pinaglutuan. Kaya wala kayong karapatan na insultuhin ang trabaho ko. Oo ang galing mo naman pala. Pero alam ko pagod ka na kaya hayaan mo na lang ako na babyhin ka. Ano pong sinabi nyo? Alam mo kasi, gustong gusto kita, Denso. Yun yung dahilan kaya gusto kitang tulungan at gusto ko rin isikreto natin yun kay Annalyn. Ano bang pinagsasabi nyo, auntie? Simula kasi nung makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kamukhang kamukha mo yung namayapa kong asawa at miss na miss ko na siya. Tumigil na po kayo kasi hindi naman ako yung asawa nyo. Ayaw mo ba talaga sa akin? Maganda naman ako, sexy. Mas masarap pa ako sa girlfriend mo. Auntie Betty, anong ginagawa niyo kay Densyo? Ikaw pala, Annalyn. Tsaka ano nga yung sinabi niyo? Mas maganda kayo sa akin? Mas sexy at mas masarap? Bakit? Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara naman sa katawan ko. Kaya ako dapat yung mas gustuhin sa ating dalawa ni Densyo. Kaya pala gusto niyong isikreto yung pagpapaaral niyo sa kanya kasi may hidden agenda kayo sa boyfriend ko? Paano mo nalaman yan tungkol sa plano kong pagpapaaral sa kanya? Sinabi ko sa girlfriend ko kasi alam ko na hindi tama yung gusto nyo mangyari. Kung totoong wala kayong masamang intensyon at concerned lang talaga kayo sa kapakanan ko at sa magiging pamilya namin ni Annalyn, bakit ko kailangan isikreto sa kanya? Yun naman pala, may hidden agenda kayo sa akin. Kursunada nyo ako. Ano kasi? Kayo pa naman yung paborito kong tsahin. Pero hindi ko akalain na tataluhin niyo ako. Buti nilang loyal sa akin yung boyfriend ko. Aanhin mo naman yung pagiging loyal ng lalaking yan kung di ka naman niya kayang bigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag mo sabihin sa akin na handa ka magpakasal sa waiter at tagahugas ng pinggan na yan. Oo, at wala ka ng pakialam doon. Marangal ang trabaho ni Densyo. Tanggap siya ni na mami at daddy kaya bakit hindi ko siya pakakasalan? Tsaka alam ko sinasabi niyo lang yan dahil inggit kayo sa akin. Kasi ako, meron nagmamahal sa akin, sa inyo wala. Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Mahal, tama na. Huwag mo nang sagutin yung auntie mo. Mabuti pa, umalis na lang muna tayo. Hindi, ayoko! Dito lang tayo. Gusto kong ipamukha sa babae niya ng kapal na mukha niyang insultuhin ka eh. Hindi ko nga kinakahiya na hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Tapos siya, lalaiting ka lang na akala mo kilalang kilala ka na? Hindi ako makakapayag noon! Papadudot, mabuti na lang talaga dumating si Annalyn para ipagtanggol ako sa tiyahin niya. Nalit na lamang din kasi ako bigla sa mga pangiinsultong sinabi nito sa akin dahil sa pagiging high school graduate at waiter ko. Pakiramdam ko ay inapakan niya ng husto ang pagkatao ko at nawala bigla yung kumpiyansa ko sa sarili ko na matagal kong inipon. Kahit lalaki ako ay naiyak na lamang ako pagkalis namin ni Annalyn sa kanila. Buti na lamang talaga at kasama ko ang girlfriend ko habang inaalo ako. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na kami nagkita ni Auntie Betty hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nakabalik na siya sa Amerika. Blinako na rin siya sa messenger para hindi na siya makapag-chat sa akin. Doon ko naramdaman yung matinding kagustuhan ko na makapag-aral at makapagtapos para may pagmamalaki ako sa hinaharap. Pero hindi ko lang yon gagawin para sa sarili ko kundi para sa amin ni Annalyn. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at malaki ang papel na ginagampanan niya para hindi ko maramdaman na wala akong narating sa buhay dahil lang ganito lamang ang natapos ko. Siya rin ang nagpapayo sa akin kasama ko sa mga malulungkot at masasayang araw ko. Kaya naman nangako ako na poprotektahan ko siya at ang relasyon namin. Doon ako nagsabi sa kanya na gusto kong mag-aral na talaga. Tulad ng inaasahan, full support siya sa akin. Mabuti na lang at may mga institusyon na tumatanggap ng mga estudyanteng may edad na at nagtatrabaho kaya kahit extra challenge ang pagkaaral habang naghahanap buhay, inspirado ako at motivated na makapagtapos balang araw. Mabilis na nagdaan ng 2 taon, incoming third year student na ako sa kursong Business Administration, Papadudot.
Congratulations, mahal! Congratulations saan? Kasi magta-third year ka na! Thank you pero di pa naman ako graduate. 2 taon pa halos bubunuin ko. Pero darating ka rin dun. Makakagraduate ka rin. Basta wag ka lang sumuko. Gusto lang namang kitang i-congrats ngayon para alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Simula pa lang nung nag-decide ka mag-aral, sobrang tiyaga at sipag mo. Kasi kinakaya mong isabay ang pag-aaral mo sa pagtatrabaho. Hindi madali yung ginagawa mo at talaga namang nakakabilib yun, mahal. Hindi ko naman magagawa yung lahat kung wala ang tulong at suporta mo. Ikaw talaga yung inspirasyon ko. Kaya nga masaya ko para sa atin. Buti na lang talaga hindi ka pumayag no na pag-aralin ni Auntie Betty. Tapos may kapalit naman pala kaya ganun siya kabait sa'yo. Kahit na desperado na ako, nararamdaman ko na rin na may mali. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko na lang umiwas sa kanya. Pero ayoko namang mabastos siya kaya pumupunta pa rin ako sa inyo sa tuwing ini-invite niya ako. Pero bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Ayoko lang masira ang relasyon niyo magtiyahin. Ayokong masira yung reputasyon niya sa'yo. Tsaka wala pa naman siyang ginagawa sa akin nun. Kumbaga, naghihinala pa lang ako na kursunada niya ako. Pero di ko pa talaga napapatunayan. Hanggang sa manggaling na nga yun sa mismong bibig niya. Nakakalungkot lang kasi kailangan masira yung relasyon namin dahil sa kanya. Pero bago naman siya umalis, nag-sorry siya sa akin. Talaga? Anong sabi mo? Tumango lang ako. Hindi ko pa kasi siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya eh. Iniisip ko baka namimiss lang niya yung asawa niya. Tapos nagkataon nakahawig ko kaya nakursunadahan niya ako. Pero mali pa rin kasi boyfriend kita. Marami namang ibang lalaki dyan na pwede niya magustuhan. Yung single, walang sabit. Kaya bakit ikaw pa, di ba? Ginagalang ko pa naman siya kasi tsahin ko siya pero hindi na niya ako nirespeto. Nalulungkot din ako sa nangyari. Di ko akalain na mauuwi sa ganun yung simpleng pagbabakasyon niya rito. Pero iniisip ko na lang na baka mapatawad ko pa rin naman siya pagdating ng araw. Kahit paano naging mabait pa rin naman siya sa akin at sa parents ko. Pero hindi na lang talaga may babalik yung closeness namin katulad ng dati. Maiintindihan naman niya siguro yun. Kahit hindi niya maintindihan, hindi ko na problema yun. O siya, huwag na natin pag-usapan si auntie mo kasi nakaalis na naman siya. Pag-usapan na lang natin yung future natin together. Sakaling makagraduate na ako. Sige, ano bang naisip mong gawin? Madami. Gusto ko mag-business tayo. Mag-ipon para makapagpagawa ng sarili nating bahay. Gusto ko kapag magkakaanak na tayo, meron na tayong bahay na masasabi nating atin. Yun din naman yung gusto ko. Pero may isa pa talaga akong gusto. Ano yun? Maging asawa ka. Ako rin naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, handa akong maghintay. Pero ako yata yung hindi na makapaghintay. Anong ibig mong sabihin? Gusto na kitang pakasalan. Papadudot, nag-propose ako kay Annalyn ng araw na yon sa paborito naming fast food chain na kinakainan. Simple lang yung proposal, pero masasabi kong memorable. Gustong gusto ko na talagang iharap sa altar ang babaeng mahal ko. At hindi na ako makapaghihintay pa na makagraduate bago ko gawin ang bagay na yon. Sa susunod na taon pa talaga ang plano naming pag-iisang dibdib, pareho na kaming kabado at nananabik ni Annalyn. Sa kasalukuyan ay nagsisikap ako sa pag-aaral habang nagpupursige rin sa pagtatrabaho. Gusto ko kasing makaipon ng pera para mabigyan ko ng pangarap niyang kasal ang girlfriend ko. Minsan lang naman yon sa buhay namin kaya gusto kong gawing espesyal. Alam ko na bagaman mahirap ay matutupad ko ang mga pangarap ko na ito. Isa na nga doon ay ang makapagtapos ako ng kolehiyo. Masaya ako dahil suportado ko ni Annalyn at ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at naway nakapulot kayo ng aral at inspirasyon sa kwentong ibinahagi ko. God bless po and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Densyo. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gesmond, 40 years old, isang tagabantay ng isang PCR na malapit sa isang sikat na tourist spot. 15 years na ako sa trabaho na ito.
Tatay ko ang unang nagbantay sa PCR na binabantayan ko sa ngayon. Tatay ko ang unang nagbantay doon nung kagagawa pa lamang. Tawag nga sa kanya ng mga taga roon ay manager. Siya rin ang nagrekomenda sa may-ari na ako na lamang ang kuning kapalit niya. Napaaga kasi ang pag-retire ni tatay sa trabaho dahil tinamaan siya ng stroke. Kinailangan niyang magpahinga. Maayos naman na naging pasahod dito, siguro dahil parang halos magkaibigan sina tatay at ang may-ari noon. Kaya nahiya na bigyan ako ng mababang sahod. Kaya hindi na rin ako lumipat pa ng trabaho dahil kontento naman ako sa pagtrato sa akin doon. At ang sahod syempre. Saka dagdag din na mahina ang loob ko sa pagpapalit ng trabaho. Pakiramdam ko dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay mare-reject ako. Masaya naman kasi sa trabaho ko lalo't na kaklose ko na ang kapalitan ko sa trabaho na si Mercedes. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Nalungkot nga ako ng bahagya nang sinabi niyang malapit na siyang mag-resign. Lumaki na raw ang mga bayarin niya lalo't nabuntis ng maaga ang panganay niyang dalaga. Sinubukan ko pa nga siyang pigilan, takot talaga ako sa pagbabago. Pero sinabi niya na kailangan niyang maging praktikal. Kaya naman sinulit na namin ang mga nalalabing panahon na magkasama kaming dalawa. Masasabi kong bukod sa katrabaho ko si Mercedes ay siya rin ang nagsilbing best friend ko. Hirap din kasi akong makipagkaibigan. Mahihayin ako at hindi ko man lang magawang tignan ang isang tao sa mga mata niya dahil baka may mapo na siyang hindi maganda sa aking itsura. Pero pagdating kay Mercedes, confident ako lagi sa sarili ko dahil komportable ako sa kanya, Papa Dudut. Nakasimangot ka na naman dyan, Mercedes. Eh sino bang hindi sisimangot? Patapos na nga yung shift ko, tapos makikita ko pa kung gaano kadugyot iniiwan ng last customer yung isang cubicle. Hindi ba siya naturuan mag-flush pagkatapos dumumi? Wala tayong magagawa. Hindi lahat katulad natin na mitikuloso sa CR. Yung dumi niya, hindi pang 10 piso pang 500 pesos. Buti hindi siya lumagpas bago shift ko. Napansin ko na kung paano niya ipitin yung mga hita niya. Tapos nung nakalapit na siya sa akin, parang tumatayo yung balahibo niya sa braso. Senyalis na pala yun. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Nakadumi na siya. Nalinisan mo na nga eh. Ang hirap ng trabaho natin. Hindi sapat yung pasahod. Tapos ang dudugyot pa ng mga customer. 1 buwan mo na lang naman titiisin, di ba? Eh yun na nga 1 buwan na nga lang. Pero balak pa ata akong pahirapan. Para wala ka na raw dahilan para bumalik. Para ma-realize mo na tama lang ang desisyon mong umalis. Masaya naman na sana ako rito. Kahit na may mga dugyot lang talagang customer. At syempre, nandito ka, na nakakakwentuhan ko, na pagsasabihan ko ng sama ng loob ko sa pamilya ko. Pwede pa rin naman tayo magkwentuhan kahit wala ka na rito. Magkita tayo kapag day off natin. Ay nako, malabo na yon. Paano malabo? Nagbabalak akong pumunta sa ibang bansa. May tutulong na sa akin. Nakahanap ka na ba ng trabaho mo sa ibang bansa? Hindi pa, doon pa lang ako maghahanap. Pwede ba yun? Di ba haharangin ka kapag wala ka namang employer doon na pupuntahan? Stricto kaya sa airport. Magti-TNT ako. Hoy, mali yan. Delikado pa. Marami ng kababayan natin ang na-deport dahil dyan. Yung iba nga, hindi na nakabalik ng Pinas. Umayos ka, Mercedes. Ay nako, marami nang gumagawa niyan sa ibang bansa. Kunwari turista lang pero maghahanap na agad ng trabaho ron. Saka tutulungan naman ako ng pinsan ko. Nakakatakot siyang gagawin mo. Ikaw pang natakot ako nga itong makikipagsapalaran dun. Paano kung matalo ka sa pakikipagsapalaran mo? Alam mo yung pagiging nega mo, bawas-bawasan mo nga. Kaibigan kita, kaya sasabihin ko sa'yo na hindi maganda yung pag-uugali na yan. Hindi ka aasenso kung ganyan lagi ang mindset mo. Sapat naman na kinikita ko ngayon. Hindi ko na kailangan maghangat pa ng pag-asenso.
Masaya na ako sa kung anong meron ako. Darating din ang araw na hindi ka na makukontento sa kinikita mo rito. Lalo kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng bilihin. Ikaw na rin mismo ang tataka sa malaking banyo na to. Hindi rin. Masaya ako rito. Maayos si boss sa akin. Wala naman ako mga anak na kailangan kong problemahin. Eh paano naman ang tatay mong na-stroke? Hindi naman siya naghahangad ng sobra sa akin. Naibibigay naman ng bunso namin lahat ng pangangailangan niya. Pangmerienda nga lang ni tatay yung inaabot ko, sapat na yun eh. Hindi sa hinihiling ko to ha. Pero paano kung isang araw bigla ka nalang mangailangan ng malaking pera? Saan ka kukuha? Eto, sinasabi ko sa'yo. Kahit isang buwan mong kupita na mga bayad na mga nagbabanyo rito, hindi pa rin magiging sapat yon, sigurado. Sasagutin ko pa sana si Mercedes sa kanyang huling mga sinabi. Pero may dumating ng customer at kailangan na naming magpalit ng shift. Nagpaalam na rin si Mercedes at sinabing kailangan pa niyang samahan ang anak niya para magpa-check up sa OBGYN. Hinayaan ko naman na siyang umalis, Papa Dudut. Habang nakaupo at naghihintay ng mga gagamitin ng banyo. Napaisip ako sa mga sinabi ni Mercedes sa akin. Paano kung isang araw ay hindi na lamang ako makontento sa kinikita ko? Paano kung isang araw, bagsakan ako ng malaking pangangailangan ng Diyos at mapinitan akong maghanap ng ibang pagkakakitaan para lamang matapos ang pangangailangang yon? Paano kung humingi ng sobra si tatay sa akin bukod sa inaabot kong pangmeryenda niya? Paano kung mapagod na ang bunso namin na magsustento sa pangangailangan ni tatay? Yan ang mga tanong na naglaro sa isipan ko habang nakatulala at nag-aabang na mag-aabot ng barya para makigamit ng banyo. Ilang oras na umikot ang maraming katanungan sa isipan ko, Papa Dudut. Nagkataon pa na walang masyadong gumagamit ng banyo dahil Lunes. Wala rin kailangang linisan sa mga cubicle. Nakaupo lamang ako sa entrance at pinaglalaruan ng mga binayad na barya sa akin. Pinagmamasdan ko lahat ng mga piso, 5 piso hanggang sa 20 pesos na barya. Hinayaan kong kumalansing ang mga barya habang sabay-sabay ko silang hinahalo sa lalagyan. Nasa ganung posisyon ako nang may lumapit sa akin na isang babae na sa tansya ko ay nasa 30 anyos lamang. Payat at mukhang galing sa puyat o pag-iyak. Mukha ring hindi naligo pero hindi naman siya mabaho. Lalo nung lumapit siya sa akin para magbayad. Paula nga pala ang pangalan niya at sa kanya iikot ang kwentong ito, Papa Dudut. Ihi, dumi o ligo. Magkano pag-iihi? Hindi mo ba nakita yung karatula rito sa mesa? Hala, nasaan yung karatula rito? Nakita mo ba? Kararating ko lang. Magkano pag dumi? 10 piso. Andito lang yung kanina bago umalis yung katrabaho ko eh. Baka kinuha niya. Magkano pagligo? 20 para sa isang medium size na timba. Pwedeng dagdagan yung tubig pero may dagdag na 10 piso. Shampoo naman 15 isa. Ang mahal ng shampoo niyo rito? Wala nang mura ngayon. Wala ka na bang ibang i-offer bukod sa ihi, dumi at ligo? Bakit? Gusto mo bang offeran kita ng buy one take one burger? Nagtatanong ako ng maayos. Pasensya na. Naiirita lang ako kasi nawawala yung karatula rito. Mapipilitan na naman ako magsabi ng presyo sa bawat customer na gagamit ang banyo. Pwede ka naman magsulat na lang muna sa papel tapos ipatong sa mesa para makita ng mga customer mo para hindi ka na abalahin. Matalino ka ha? Bakit ba hindi ko naisip yan? Siguro kasi punong-puno ng utak mo ng problema kaya hindi ka makapag-isip ng maayos. Siguro valedictorian ka nung nag-aaral ka pa no? Salutatorian lang. Ilalang mo ang salutatorian samantalang ako. Kailangan ko pang bumili ng floor wax o walis tingting para lang makapasa. Sana nga bumili na lang ako ng floor wax para hindi na napudpud at napagod ang utak ko sa pag-aaral nun. Sana na-enjoy ko pang makipaglaro sa mga kaklase ko. Masaya talaga kami mga floor wax group. Alam namin nun na floor wax lang sapat na. Hindi rin naman magagamit sa totoo lang ang taas ng grado kapag napunta ka sa totoong mundo. Ano bang requirements ng totoong mundo? Tibay ng loob. Matibay bang loob mo? Ano ba talagang pinunta mo rito? Ihi, dumi o ligo?
15 ang shampoo ha. Magkano kapag iiyak lang? Bakit hindi ka nalang umuwi sa bahay niyo para doon umiyak? Yung mga customer mo ba rito, kaya mong sabihin na sa bahay na lang umihi o dumumi? Salutatorian ka nga. Magkano pag iiyak? Pag-uusapan namin ng boss ko yan para ilagay sa karatula. Ikaw pa lang kasi ang unang nag-request niyan. Pwede ba na 15 para sa 10 minutong iyak? Hindi ako gagamit ng tubig pero kung may tissue kang iaabot, pwede ko rin kunin. Ganito na lang. Dahil ikaw ang unang customer ko na iiyak, ibibigay ko na sa'yo ng libre. Doon ka na lang sa pangatlong cubicle ha, para hindi ka makaistorbo doon sa mga susunod na customer. Thank you sa pa-free trial mo. Pero 5 minuto lang. Hapon na kasi. Baka magsidagsaan na yung mga bababa ng jeep at bus dyan sa harapan. Baka pwedeng tumawad. Gawin mo ng 7 minuto na lang. Di ba kapag hihingi ng tawad, dapat binabawasan? Bakit mo pinapatagdagan? 6 na minuto. Sige, pero walang tissue na kasama ha. Ano, deal? Deal. Pumasok na nga si Paula sa ikatlong cubicle, Papa Dudut. Sinubukan kong pakinggan kung paano siya umiyak pero wala akong narinig. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagsusulat sa papel ng mga presyo ng ihi, dumi at ligo with shampoo. Nang bigla kong narinig ang malakas na pag-iyak ni Paula. Nagulat ako. Nag-alangan akong pumasok sa banyo dahil walang magbabantay ng kaha. Nag-alangan din ako dahil baka magulat siya at hindi na maging komportable sa pag-iyak niya. Nagtalo ang loob at isipan ko at nag-alala kasi ako para kay Paula. Baka kung ano na rin ang gagawin niya sa mga susunod na minuto. Nag-overthink na ako. Paano kung doon niya kitlin ang buhay niya? E di ako ang maglilinis ng dugo. Mas mahirap pa yon kesa sa paglilinis ni Mercedes ng duming kumalat sa chef niya. Papadudod sinikap kong pumirme sa upuan ko. Binuhos ko ang atensyon ko sa pagbibilang ng barya. Nagdasal ako na sana ay may ibang customer pa na dumating para mapigilan si Paula kung sakaling balak nitong tapusin ang buhay niya. Pero walang dumating at hindi na rin ako nakatiis. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng banyo at kumatok sa ikatlong cubicle. Napatigil sa pag-iyak si Paula at nagreklamo siya at sinabing wala pang 6 na minuto ang pag-iyak niya. Sinabi ko sa kanya na nag-aalala ko. Sinabihan ko siya na huwag gagawa ng hindi maganda sa sarili niya dahil ayokong mapagbintangan at ayokong maglinis ng dugo niya. Doon na nga siya natawa, Papa Dudut. At makalipas ang 1 minuto, lumabas na siya ng banyo. Namumugto ang mga mata at tinapik ako sa balikat at saka nagpasalamat. Balak pala talaga niyang kitlin ang buhay niya noon. Mabuti na lamang at kumatok ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaki ang takot ko sa mga taong kumikitil ng buhay nila. Ganon kasi ang ginawa ng nanay ko noong bata pa lamang kami ng kapatid ko. Pagkasundo niya sa amin ni Bunso sa school ay pinaghandapan niya kami ng merienda. Pero sinabi niyang kainin namin yon sa labas ng bahay. Hindi naman kami nagtaka ni Bunso at wala rin noon si tatay dahil nasa trabaho siya. Wala kaming napansing kakaiba kay nanay noon o baka masyado lamang akong inosente kaya hindi ko napansin na may pinagdadaanan na pala si nanay. Pagkatapos niyang iabot sa amin ang mga merienda naming orange juice at tinapay na may palamang mantikilya, hinatid niya kami sa labas ng bahay at pinaupo sa gilid malayo sa bahay. Niyakap niya kaming pareho. Tinitigan sa mga mukha, hinaplos niya ng paulit-ulit ang mga pisngi naming magkapatid. Nginitian ko siya at hindi ko makakalimutan ang sinukli niyang ngiti sa akin. Sinabihan niya kami na huwag papasok hanggat hindi dumarating si tatay. Tumango lamang kami ni Bunso. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay at sinimulan na naming kaining magkapatid ang merienda namin. Nagtutuksuhan pa kaming dalawa nang bigla naming marinig ang malakas na patugtog ni nanay ng radyo sa kwarto nila ni tatay. Hindi naman namin yon inalintana.
Nakafocus kami sa kinakain naming tinapay. Napasayaw pa nga ang bunso namin nang tumugtog ang paborito niyang novelty song sa radyo. Tinawanan ko ang kapatid ko at saka sinabayan siya ng pagsasayaw. Nang matapos namin ang merienda namin ay nakaramdam ako ng pagkulo ng sikmura. Gusto ko nang pumasok ng bahay para gumamit ng banyo. Pinigilan ako ni Bunso at pinaalala ang bilin ni nanay. Masunurin pa naman si Bunso, kaya nakisunod na rin ako. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si tatay ay may dalang isang pink na cotton candy para paghatian naming magkakapatid. Inaya na kami ni tatay na pumasok ng bahay at doon namin nakita si nanay na nakabitin sa kisame ng kwarto. Magkano na presyo ng pag-iyak sa banyo? Hindi ka na pwedeng umiyak sa banyo. Bakit naman? Hinahaluan mo na hindi maganda eh. Sorry nung nakaraan kung natakot kita. Balak mo pa ata ako masibak sa trabaho. O baka naman plano mo na idin ako sa kaso. Ayaw naman kitang madamay sa gagawin ko sana eh. Ayaw mo madamay ako dito eh, gagawa ka na hindi maganda sa sarili mo. Malamang madadamay ako. Iimbestigahan ako. Buti sana kung may iba kang kasabayan na magwi-witness para sa akin. Sorry na nga. Sorry. Kung natuloy ang pagtapos mo sa buhay mo, may magagawa bang sorry mo pag nakulong na ako? Hindi na mauulit. Talaga? Kasi bawal ka na rito sa PCR namin. The customer is always right. Kahit kikitilin na ang buhay, right ka pa rin? Nabigla lang ako noon. Hindi na talaga yun mauulit. Sana ganyan din ang sinabi ng nanay ko noon, na nabigla lang siya. Ha? Sana nabigla lang siya noon. At sana tama ang timing namin bago namin siya nakitang nakabiti sa kisame. Sana lang talaga. Tinapos ng nanay mong buhay niya? Bata pa lang kami noon. May hawak pa akong cotton candy na pinag-aagawan namin magkapatid. Tapos pagpasok namin ng bahay, nakita na lang namin siya nakabiti sa kisame. Sorry. Mula noon hindi na ako kumain pa ng cotton candy. Lalo na yung pink. Di makita o makaamoy noon, ayoko. Kaya pag may tumatambay na nagbebenta ng cotton candy dyan sa tapat, tinataboy ko talaga. Napabarangay na nga ako minsan dahil doon. Sinabi mo bang totoong dahilan? Bakit ko sasabihin? E di kinaawaan nila ako. Ayaw mo bang kaawaan ka? Mas gusto kong maintindihan ako. Wala bang nakakaintindi sa'yo? Si nanay. Pero wala na siya. Salamat sa pagpapaalala ha. Sorry, nagkamali na naman dila ko. Huwag kang makasarili. Huwag mong kitilin ang buhay mo. Buti sana kung ikaw lang makakaranas ng epekto ng pagkawala mo. Paano ang pamilya mo pag nalaman nila? O kaya boyfriend mo? Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-move on kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry? Huwag ka sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka sa sarili mo. Lumalaban ang katawan mo para mabuhay ka. Tapos dahil nagpadala ka sa pagkabigla, gusto mo tapusin ka agad ang pinaghirapang protektahan ng katawan mo? Madali lang kasi sa'yong sabihin yan. Pero sa mga katulad namin na may mabigat na pinagdadaanan, ito lang ang nakikita naming solusyon para matapos ng lahat eh. Siguro sa'yo matatapos ang lahat. Pero pagkatapos mo sa mundo na to, magsisimula ang bagong buhay ang mga mahal mo sa buhay. Alam mo ba kung gaano kahirap magsimula ulit? Lalo kapag minawala. Hindi na talaga ako pwede sa CR na to, kahit umihi lang. Hindi na. Wala na akong tiwala sa'yo. Lahat na lang kayo walang tiwala sa akin. Paano ako magtitiwala sa'yo sa ginawa mo? Kaikilala ko pa lang sa'yo. Pinapasok na nga kita ng libre sa banyo, tapos ipapahamak mo pa ako? Paano kung i-reset natin tong pagkakakilala natin? Magsimula ulit tayo. Magkano pag-iihi? 5 piso. Wala bang bawas? 10 piso yung bawas o dumi. Ibig kong sabihin, pabawas naman ang presyo sa pag-ihi. Kahit wala ng tissue, okay lang. Nginitian ako ni Paula, isang ngiti na parang humihingi ng tawad. Isang ngiti na biglang nagpaalala sa akin kay nanay. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut. Masaya ba dahil matamis ang ngiti niya o malungkot dahil pinaalala niya si nanay?
Hindi ko naman sinabi kay Paula ang naging laman ng isipan ko at pinapasok ko na siya sa banyo nang maiabot na nito ang 5 piso. Inabotan ko siya ng tissue at sinabing libre ko na yon. Muli niya akong initian at saka pumasok sa cubicle na napili niya. Binantayan ko siya noon at sinigurado na hindi na siya ulit gagawa ng nakaraang plinano niya. Nakampante lamang ako nang marinig ko na siyang mag-flush. Pagkalabas niya ng banyo ay nakahingi siya ng alkohol para sa kamay niya. Akala ko iaalis na siya pero naghanap siya ng pwedeng maupuan para tumabi sa akin. Hinayaan ko naman siya, Papa Dudut. Hindi ko lang siya masyadong inimik dahil nahihiya akong makipagkwentuhan sa kanya. Parang mas lumakas ang pagkabagsak ng confidence ko sa sarili dahil nakadikit ko na si Paula. Maganda po si Paula, hindi marahil kasing ganda ng mga artista o turista na nakikita ko sa paligid pero may sarili siyang ganda. Ganda na nagpapaalala sa akin kay nanay. Simple lang at punong-puno ng ngiti ang labi. Hindi mo aakalain na nababalot pala ang ngiting yon ng problema na nagawa nilang solohin. Mabuti na lamang at napigilan ko si Paula na kitlin ang buhay niya. Kahit papano ay parang gumaan ang loob ko dahil buong buhay ko wala akong ibang sinisi kundi ang sarili ko dahil sa pagkamatay ng nanay ko. Kahit wala namang nagpaparamdam noon sa akin, pero pinipilit kong ramdamin yon. Pakiramdam ko ay deserve ko ang paninisi dahil wala akong nagawa para pigilan si nanay na sumabit sa kisame, Papa Dudut. Pwede ba nating pag-usapan ang nangyari sa nanay mo? Hindi pwede. O pwedeng pag-usapan natin kung kumusta siya bilang isang ina? Bakit ba interesado akong malaman ng tungkol kay nanay? Mukha kasing naapektuhan ka niya nung Nung naging maramot siya at iniwan kaming pamilya niya? hindi naman siguro pagiging maramot ang ginawa niya. Ano palang tawag doon? Mapagbigay. Mapagbigay ng problema. Hindi na lang siguro nakayanan ng nanay mong pinagdadaanan niya. Bakit kasi hindi siya nagsabi? 3 kami kasama niya sa bahay. Lagi sila nag-uusap ni tatay. Lagi niya kami sinusundo magkapatid sa eskwela. Bakit hindi siya nagsabi? Kasi may mga taong mahina. Kaya pati pagsasabi sa iba ng pinagdadaanan nila, di nila magawa. Pakiramdam nila nakakastorbo lang sila o baka husgahan lang sila. Yan din bang naiisip mo nung pinlano mong tapusin ang buhay mo dito sa banyo namin? Oo, kaya naiintindihan ko nanay mo. Sana wag ka nang magalit sa kanya. Ikaw nga na bago ko palang nakilala galit na ako sa'yo sa ginawa mo. Paano na lang si nanay na mas matagal ko nakasama? Sa isang iglap, iniwan niya kami nang hindi kami handa. Bakit mo ko pipigilan magalit sa kanya? Tulad nga ng madalas sabihin ng mga tao, kahit ano man ang mangyari, nanay mo pa rin siya. Kahit na, ang sakit ang ginawa niya. Ngayon ba may hinala na kayo kung bakit niya ginawa yon? Alam ni tatay pero hindi niya sinabi sa amin ni Bunso. Siguro, pinoprotektahan niya lang kayong magkapatid. O baka si nanay pinoprotektahan niya. Masama ba yun? Yung protektahan ng tatay niyo yung nanay ng mga anak niya? Unahin niya munang protektahan kami at hindi ang tao nang iwan sa amin. Naiintindihan kita. Talaga? Parang hindi naman. Kanina mo pa ako kinukontra sa galit ko sa nanay ko. Ayaw lang kitang malunod sa galit. Mahirap yun, maniwala ka. Nalunod ka na ba sa galit? Nalulunod pa rin. Umahon ka na. Wala rin kwenta kung magagalit ka pa, di ba? Ayaw ko pang umahon. Baka may sumaklolo pa sa akin eh. Bakit hindi na lang ikaw sumaklolo sa sarili mo? Ayoko sa sarili ko. Bakit ko sasaklolohan? Hindi ko alam kung nagbibiro ka o totoo na. Kung alin sa dalawang pinakamagaan para sa'yo na tanggapin, yun na lang. Ako naman na magtatanong. Sige, magtanong ka lang. Bakit mo inisip tapusin ang buhay mo? Bakit bigla kang interesado sa buhay ko? Gusto ko lang malaman. Baka sakaling parehas lang kayo ng dahilan ni nanay. Kung parehas kami ng dahilan, mauunawaan at mapapatawad mo ba siya? Subukan natin. Susubukan ko.
Naputol ang usapan namin ni Paula nang may dumating para umihi. Hindi muna kami nakapag-usap at naghintay kaming makarinig ng flush at agos ng tubig mula sa lababo. Nang pareho na naming marinig yon ay saka lumabas ang customer. Nakigamit ng alkohol at saka nagpasalamat sa amin. Hinintay namin siyang makalayo at nag-abang pa kung merong customer na susunod. Nang makita naming wala ay nagsimula nang magkwento si Paula. Nalaman ko na binenta siya ng kanyang tatay sa katrabaho nito. Binenta para maging asawa. Mas matanda pa sa tatay ni Paula ang pinagbentahan sa kanya. Ayaw mang makisama ni Paula sa katrabaho ng tatay niya pero pinili pa rin niyang sumama. Gusto lang niyang makalayo sa ama niyang sugarol. Hindi na bago kay Paula ang pagbebenta ng kanyang ama ng mga gamit nila tuwing natatalo ito sa sugal kaya hindi na siya nagulat nang siya naman ang ibenta ng kanyang ama. Siguro para sa mata niya, isa lamang siyang gamit. Walang halaga. Kaya bakit pa magtatagal doon si Paula? Akala niyang nakatakas na siya sa masaklap na pangyayari sa kanyang buhay nang mawala na siya sa poder ng kanyang ama. Pero impyerno rin pala ang inabot niya sa panagbentahan sa kanya ng kanyang ama. Lagi siyang sinasaktan at persahan pa siyang pinaligation para malaya niyang magamit ang katawan ni Paula anumang oras nito gusto. Ayaw daw niyang maging ama, sakto namang ayaw ding maging ina ni Paula. Pero paminsan-minsan daw ay naiisip ni Paula kung ano ang pakiramdam na maging isang ina. Baka kasi yun din ang makapaghilom sa kanya. Baka kasi yun din ang makapagtakas sa kanya sa kinakasadlakan niya. Baka maraming baka, pero hanggang doon lang yon. Dahil alam niyang hindi na siya pwedeng magdalang tao. Dahil pinutol na yon ang katrabaho ng kanyang tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na padalas na ang punta ni Paula sa pay CR namin. Nakilala na rin siya ni Mercedes. Naging magkakaibigan kaming tatlo at napagtawanan na ang mga minsang pagkakamali namin sa buhay. Tulad na lamang ng pagkitil ni Paula sa buhay niya para hindi na bumigat ang usapan namin. Saka para hindi ko na rin maalala ang ginawa ni nanay. Masaya ako na naging kaibigan na si Paula. Dahil nga sa nalalapit na ang pag-alis ni Mercedes, hindi na ako masyadong nalungkot dahil may pumalit na sa pwesto ni Mercedes sa buhay ko. Lagi kong nakakausap si Paula at wala siyang trabaho at kapag wala ang katrabaho ng tatay niya, tumatakas si Paula para puntahan ako. Nagtatagal siya hanggang bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Lagi siyang may dalang pagkain para pagsaluhan namin. Nung una ay ayaw niyang kumain doon sa may PCR dahil nai-imagine niya ang mga dumi ng mga tao. Pero nasanay na rin siya. Nagkakilala na rin kami ng husto at bukod kay Mercedes, kay Paula lamang ako naging close. Wala kasi akong masyadong naging kaibigan mula nung namatay si nanay. Natakot akong magtiwala sa mga tao kaya siguro ay pati sarili ko ay nawala na ng tiwala. Kaya ang bilis kong makontento sa trabaho ko. Dahil feeling ko ay yun lang naman ang deserve ko. Ganon papadudod kababa ang tingin ko sa sarili ko. Lagi yung nakukwento ko kay Paula. Lagi lang din siyang nakikinig. Hindi siya madalas magbigay ng advice, gusto niyang makinig lang sa akin. Dahil ayon sa kanya, minsan ay kailangan lang ng tao nang may makikinig sa kanila. At yon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko naisip kailanman na totoo yon pero noong pinaranas sa akin ni Paula, ang sarap pala sa pakiramdam na may makikinig sa iyo kahit na walang ibigay na payo, Papa Dudut. Sigurado ka bang gusto mong kumain ng giniling na baboy at corned beef? Bakit naman hindi?
Matapos mong linisan yung dumi ng huling customer mo dito sa PCR nyo? Sanay na ako. Minsan nga kapag umuulan, dyan ako sa loob ng CR kumakain. Kadiri. Sanay na nga kasi. Kahit ano pang marinig kong tunog o maamoy galing sa mga customer, wala na akong pake. Kahit ako ganyan sa katrabaho ng tatay ko. Sanay na. May tatanong ako, Ano yun? bakit katrabaho ng tatay mo lagi ang sinasabi mo? Kasi yun naman siya sa buhay ko. Pero di ba parang asawa ka na niya? Parang lang. Pero para sa akin, katrabaho pa rin siya ng tatay ko. Bakit? Para mas madaling tanggapin ang kahayupan niya. Sobra naman sa kahayupan? Bakit para sa'yo ba? Hindi pa sobra yung mga kinuwento ko na pinagagagawa niya? Hindi mo na siya kahit kailan tatawaging asawa? Kahit umabot pa sa kabilang buhay. Ganun katindi ang galit mo sa kanya ha? Galit at pandidiri. Ayaw mo bang tumakas? Ito lang ang kaya kong pagtakas eh. Anong ibig mo sabihin? Itong pagpunta-punta ko sa'yo tuwing wala yung katrabaho ng tatay ko. Ito lang ang takas na kaya ko. Baka makayanan mo pa magpakalayo-layo. Ikaw, kaya mo bang lumayo sa trabaho mo tapos maghanap ng iba? Hindi. Hindi rin ang sagot ko. Pero hindi naman ako pinapahirapan ng trabaho ko. Pinapahirapan kang mangarap ng trabaho mo. Mas masakit yun. Yung makontento ka na lang dahil yan na lang ang meron o dahil yan na lang ang feeling mong deserve mo. Aray ah, hindi ka na nagbabayad sa pag-ihi mo rito. Mananakit ka pa ng ganyan. Napasobra ba? Sorry. Epekto siguro ng mga asukal na kinain ko kanina. Ang hyper tuloy ng dila ko. Pero bilang kaibigan mo, kung kaya mo nang tumakas, susuportahan kita. Ipagdadasal ko na makasakay ka na sa bus at makatakas ka na. Mukhang malabo. Tanggap ko naman ang ganito ang buhay ko. Alam mo, naisip ko lang ha. Nakakainis pala na tanggapin mo na lang lahat na nangyayari sa'yo kahit gusto mo lumaban, no? Akala ko ba tanggap mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo? Kontento ka na kamo sa trabaho at buhay mo ngayon? Ewan ko ba? Mula nung nakilala kita, parang natuto na ako mag-isip ng tama para sa akin. Flattered naman ako. Seryoso nga. Bago ka dumating, okay na ako rito sa PCR. Kahit hanggang mabulok na ang mga buto ko. Tapos ngayon, Ngayon, parang gusto ko na ng pagbabago. Napatitig sa akin si Paula. Sinabayan ko ang pagtitig na yon at hindi ko alam pero parang nakita ko sa mga mata niya ang sarili ko. Parang naintindihan ko bigla ang pangangailangan ng sarili ko. Hindi agad natapos ang pagtitig namin sa isa't isa at sinubukan kong ngumiti para mabawasan ang tensyon ng pagkakatitig namin. Pero mahina ako hanggang sa bigla na lamang hinawakan ni Paula ang hita ko. Nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Hindi ako nakagalaw, Papa Dudut. Hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Naramdaman ko ang hininga niya sa pisngi ko. Napansin ko sa mga mata niya na parang gusto niyang may mangyari sa amin. Napaisip ako. Nakita rin kaya niya na gusto kong may mangyari sa amin. Agad ko namang nakuha ang sagot sa tanong ko at nahuli ko na lamang si Paula na idinikit ang labi sa akin. Sumabay ako. Doon na kami nagsimulang maghalikang dalawa, Papa Dudut. Hindi namin alintana ang paligid, mabuti na lamang at walang taong masyado dahil Lunes at kalagitnaan pa ng araw. Kaya malaya naming nagawa ang gusto namin. Nagmadali kaming pumasok sa loob ng cubicle. Sa pangatlong cubicle kung saan ay plinano ni Paula na kitlin ang buhay niya. Doon namin tinuloy ang sinimulan namin sa labas. Mabilis kaming nakapaghubad at doon ay may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba. Pero para sa akin ay yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko pagkatapos mamatay ng nanay ko. Pagkatapos ay nagmadali na kaming lumabas ng cubicle. Nagbalik na kami sa dating pwesto at mabuti na lamang at wala pa rin customer o tao sa paligid. Walang nakahuli sa amin. Sinekreto namin ang pangyayaring yon. Walang pwedeng makaalam. Kahit si Mercedes, mas lalo na ang katrabaho ng tatay ni Paula.
Nakatulala ka na naman. Ini-imagine mo na naman ang katawan ko, no? Na nakahubad? Hindi ko na kailangan mag-imagine. Nakaukit na sa isipan ko kung ano itsura ng katawan mo. Maganda ba? Walang kasing ganda. Bolero? Pero alam mo ba kung anong lagi ko nai-imagine? Ano? Yung buhay na kasama ka. Ganon? Bakit naman yan ang naiisip mo? Ayaw mong bumalik sa pag-imagine sa katawan ko? Makinis to. Pero biro, ikaw ba, hindi mo naiisip ang buhay mo kasama ako? Ano bang naiisip mo na magiging buhay natin? Ilalabas ko na ang ipon ko. Lalayo tayo rito sa Maynila. Para hindi ka na mahanap ng katrabaho ng tatay mo. Sasakay tayo ng bus patungo sa pinakamalayang probinsya sa Luzon. Marami akong baong pagkain para hindi ko malaman sikmura mo kapag mahaba ang biyahe. Tapos, Maghahanap tayo ng matitirhan. Maghahanap din ako ng trabaho. ako rin ba? Maghahanap din ba ako ng trabaho? Kung saan ka komportable. Ayos lang sa akin kahit ano. Basta ako, magtatrabaho ko para mabili ko lahat ng gusto mo. Anong klaseng trabaho ang gusto mo? Yung malayo na sa trabaho ko ngayon. Mangangarap ako ng mataas na sahod. Para siguradong mabubuhay kita. Ayoko naman na magsisi ka na sumama ka sa akin. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Wala namang problema. Pwede tayo mag-ampun ng aso at gawin nating anak. Uso naman yun ngayon. Pero kung gusto mo ng pusa o goldfish, ayos lang din. Ikaw masusunod. Kahit anong pwede nating maging anak, mamahalin ko. Ang dami mo na palang plano. Nakakatawa nga eh. Bakit nakakatawa? Kasi dati wala naman ako ibang plano sa buhay. Basta gumising lang araw-araw tapos pumasok sa trabaho. Magbigay ng merienda sa tatay ko. Kumustahin ang bunso namin at saka matulog. Yun lang lagi. Ako bang dahilan ng mga bagong plano mo? Ikaw ang inspirasyon ng pagbabago ko. Masaya ka ba? Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Pwede ba tayo ibang bansa? Parang mas magandang magiging buhay natin pag nang ibang bansa tayo. Alam mo, yan ang nakalista sa plan B ko. Ang dami mo na pala talagang plano. Sige nga, ano naman ang plan B mo? Yun nga, mangibang bansa. Kung pwede sana sa bansa kung saan si Mercedes para may kasama na tayo. Kung ayaw mo dun, pwede naman kahit saang bansa basta kung saan ka magiging masaya. Gusto ko sana sa Canada o kahit saang bansa na may snow. Pag-iipunan ko yan. Huwag ka mag-alala. Makakaranas ka ng snow. Jasmond, Ano yun? salamat sa mga plano mo ha. Ikaw lang yung taong naging sigurado sa akin. Salamat. At sana maging sigurado ka na rin sa sarili at sa mga gusto mo. Pag umabot ka na doon, pangako, buo ang suporta ko. May pa-free trial ka pa rin ba ng iyak sa pangatlong cubicle? Naiiyak na naman ako eh. Para sa'yo, libre na yan palagi. May libre pang tissue. Maraming kinuhang tissue si Paula. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa cubicle. Natagalan siya pero hindi naman ako nangamba. Alam ko namang hindi na niya uulitin ang unang ginawa niya doon. Ganon na nabuo ang tiwala ko sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pag-flash niya ng CR. Pagkalabas niya at sinutil ko pa siya at sinabing kailangan niyang magbayad dahil nag-flash siya ng kubeta. Natawa na lamang siya at hinalikan ang pisngi ko. Hinalikan ko siya sa labi at tinitigan niya ako at parang muli kong nakita si nanay nung huling beses ko siyang nakitang buhay. Inaplos niya ng paulit-ulit ang pisngi ko. Nilaro ang buhok ko. Tumitig sa akin at saka inalalayan ako ng matamis na pagkakangiti. Parang si nanay siya. Hindi ko pinahalata kay Paula na nakaramdam ako ng lungkot. Nagbukas ako ng topic para mawala sa isipan ko ang imahe ng nanay ko. Nagtagal pa ng 1 oras si Paula kasama ko bago siya nagpaalam para umuwi na. Bago siya umalis, inabot niya sa akin ang tissue na ibinigay ko sa kanya noong pumasok siya sa banyo. Nakatupi yon. Sinabi niya sa akin na basahin ko yon pag nakauwi na ako ng bahay. Pinag-promise niya ako at sinunod ko.
Nagmadali akong umuwi ng bahay after ng shift ko para lamang mabasa ko ang sinulat ni Paula sa tissue. At nang mabasa ko na yon, humiling ako sa langit ng rewind. Ibalik ako noong oras na magkasama kaming dalawa. Noong araw na yon, para binasa ko na kaagad ang laman ng tissue bago umalis si Paula. Isa kasi yung sulat ng pamamaalam. Pamamaalam na walang kinalaman sa pagkitil ng buhay. Pamamaalam lang sa aming dalawa. Sinabi niyang nalulunod siya sa mga plano ko para sa aming dalawa. Hindi raw siya sanay lumangoy sa magagandang plano at pangarap, kaya naman nalulunod siya. Ayaw niyang umahon dahil ayaw niyang magpasaklolo sa akin. Hindi raw siya ang tamang babae para sa mga pangarap at plano ko sa buhay. Ire-reserba ko na lang daw yon sa iba. Sa iba na mas karapat dapat at katulad kong may pangarap. Hindi kagaya niya. Wala siyang plano, wala na siyang pangarap. Kontento na siya sa masaklap na buhay niya. Nagalit ako, Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon at para akong inabandona at namatayan. Una, ang nanay ko. Sumunod naman ay si Paula. Mas masakit ang pag-aabandona ni Paula dahil nagsimula na ako sa gusto kong pagbabago at pangarap. Pero iniwan niya ako sa ere dahil hindi niya ako kayang samahan sa mga yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpatuloy ako muli sa buhay sa pagbabantay ng PCR. Hindi na ako nangarap pang muli, natakot na ako. Noong nagsimula akong mangarap ulit, akala ko yun na ang pagbabago pero nagkamali pala ako. Katulad lang ni Paula si nanay nang iwan din siya kung kailan busog na ako sa saya at sa mga pangarap. Bakit kailangan nilang gawin yon? Bakit kailangan nilang mangiwan habang nasa rurok ako ng saya? Hindi ko na marahil malalaman ang sagot dahil hindi na muling nagpakita pa si Paula sa akin at nawalan na rin ako ng ganang hanapin siya. Nawala na ako ng gana para sa sarili ko. Nawala na ako ng gana sa kahit na ano. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Mabigat ang liham na pinadala ko at hiling ko'y sana'y maunawaan ninyo ako. Muli maraming salamat po sa inyo sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Desmond.